Ang nanay ko ay isang puting tigre. Pati ang tatay ko ay isang puting tigre. Pero ako ay lumabas na medyo itim na tigre. Galit na galit si tatay, binuhat niya si nanay at binugbog siya ng 3 araw at 3 gabi ng tuloy-tuloy. Pagkatapos ay bumalik at pinukpok ang unggoy sa tabi ng bahay ng 7 beses pa. Ngunit hindi pa rin niya moari kung saan ako nagmula. Sa galit niya, umalis siya, iniwan ako, iniwan si nanay, at iniwan ang isang tiger na kuya ko. Sa totoo lang, medyo tanga si kuya. Nang 1 buwang gulang pa lang ako, isang araw ay umalis si nanay para manghuli at iniwan kaming dalawa na naglalaro sa loob ng lungga. Palaging mausisa si Bunso, kaya't dahan-dahan siyang umakyat palabas ng kuweba. Sa oras na iyon, dumaan ang isang ganap ng grown na itim na oso. Hindi nagpapatawad ang isang mandaragit sa kabataan ng iba. Yan ang batas ng kagubatan. Ang oso ay umungal at direktang tumalbog sa maliit na kapatid. Napatigil si Bunso, nawala ng malay. Sa huling sandali, niyakap ko siya at dinala pabalik sa lungga. Nakauwi si mama sa oras at pareho kaming nakaligtas sa pamamagitan lamang ng hibla ng aming buhay. Kung hindi ako naging isang tigre sa labas at may isang human na kaluluwa sa loob, matagal na akong patay sa mapaghiganting na gubat na ito. Yung malapit na pagkatalo ay nagbigay diin sa isang bagay. Kailangan kong maging malakas, mabilis. Pagdating ng oras ng pagkain, naupo si nanay sa harap namin at maingat na ibinuka ang kanyang tiyan. Noong una, ayaw ko talagang makisali. Pero nang dama po ang mainit na gatas sa lalamunan ko at kumalat sa buong katawan ko, sumali na ako agad. Tuwing oras ng pagkain, ako ang nauuna, lagpas pa sa pasaway kong nakababatang kapatid. Habang lumilipas ang mga buwan, napansin ko na hindi ako katulad ng ibang mga tigreng bata. Una, napakalaki ng aking gana sa pagkain. Kahit gaano pa ako kumain, laging naghahanap ako ng higit pa. Pangalawa, mas mabilis akong lumaki kaysa sa maliit na kapatid. Pagkaraang 5 buwan, umaabot na ako sa 40 kilo, samantalang siya ay halos 20 lang. Sa panahong ito, nagsimula na kaming kumain ng matigas na karne. Noong una kong tikman ng hilaw at maanghang na baboy ramo, isang pwersa ng init ang sumabog sa aking tiyan at kumalat sa bawat bahagi ng aking katawan. Parang mas lalo akong lumalakas sa pagkain ng karne. 1 buwan nang lumipas, 6 na buwan na kami. Sinimulan na kaming turuan ni nanay kung paano manghuli. Biglang naging matalim at malamig ang tingin niya. May nakita siyang bagay. Sa unahan, isang pangkat ng sika deers ang tahimik na nag-iigib sa isang bakanteng lugar. Bawat ilang minuto, isang-isa ay angat ang ulo at titignan ang paligid. Nakatitig lang ako, pinapanood ang bawat galaw ni nanay, sinisip-sip ang bawat detalye. 3 kaming nakaposisyon sa hangin para hindi maamoy ng mga USA. Tumingin si nanay pabalik at nagbigay ng senadoryas na manatili lang. Gamit ang kalikasan sa kanyang pabor, dahan-daang siyang nag-akyat sa lupa papunta sa kawan hanggang sa umabot siya sa loob ng 100 metro. Pagkatapos, nang bumaba ang depensa ng mga USA, biglang sumabog si nanay mula sa mababang damo na parang kidlat, agad na nilapitan ito ng may matinding lakas. Gamit ang kanyang timbang, pinatumba niya ang isang stag, sonora ang panga, at tinapos ito. Hindi pa umaabot ng 30 segundo ang buong pangangaso. Inilapit ni nanay ang USA sa amin, hinalikan ng dugo sa sulok ng kanyang bibig, umatras, at humiga. Malinaw ang mensahe, tayo ang unang kakain. Pero hindi pa handa ang bunso sa hilaw na karne. Nang subukan niyang bumalik para sa gatas, tinapak siya ni nanay ng walang pag-aalinlangan. Siya ay umalis na umiiyak, mukhang lubhang lugmok. Ako naman, nagsimula ng kumain. Natapos ko na ang aking bahagi at nararamdaman ko pa ring gutom. Nagpersige ako at lumapit sa mga natira. Bumiti si ma'am ng isang mahinang sigaw, saka iniwasan ng ulo. Pinayagan na, kinain ko ang buong ibabang bahagi ng USA. Muling bumalat sa akin ang malakas na init mula sa kailaliman ng aking tiyan. Hindi ko pa rin alam kung ano ang misteryosong enerhiyang ito. Ang alam ko lang ay tuwing dumadaloy ito sa akin, pakiramdam ko ay walang makakapigil sa akin. Sa mga susunod na araw, ginugol ni nanay ang oras niya sa bakanteng lugar sa labas ng aming pugad, nakikipaglaro at nakikipaghabulan sa amin, tinuturuan kaming manghuli at magdepensa sa pamamagitan ng laro. Nakapag-ayos ang buhay sa isang ritmo, madali ngunit seryoso, hanggang sa isang araw, pauwi mula sa pangangaso, isang malalim na sigaw na nakakatakot sa buto ang dumaan sa kagubatan. Isang estranghero, isang lalaki. Agad na nanlaki ang mata ni nanay, tumalon sa mas mataas na lugar para silipin ang paligid. Hindi pa kumikilos ang bunso, buong katawan niya ay nanginginig sa takot. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng tunay na banta mula sa labas na mundo. Sinimulan ni nanay ang pag-iikot sa daan-daang kilometro ng teritoryo para mapanatili kaming ligtas. Ito ay isang napakamapanganib na senyales. Sa loob ng ilang araw, hindi niya kami pinayagang sumunod sa kanya palabas. Matapos ang mga araw ng pagbabantay na walang nakitang kakaibang nilalang, sa wakas ay pinayagan na ni nanay na mag-relax. Muling pinuntahan namin ang pangangaso. Pagkatapos isang araw, isang kakaibang bagay ang huminto sa atin ng biglaan. Sa isang panghuhuli, nakatagpo tayo ng isang oso, isang lalaking oso, na higit sa 300 kilo, naging lamang buto at ulo na lang. Sa tabi ng bangkay, malalaking bakas ng paa ang malalim na nakabaon sa lupa, patunay kung ano ang kaya ng estrangherong tigre na ito. Lumapit si nanay upang siyasatin, nakakunot ang noo sa hindi mapakilang pakiramdam. Kahit si nanay, ang pagbawi sa isang ganoong kalaking oso ay nangangahulugang seryosong sugat pero walang bakas ng sugat sa paligid ng lugar. Wala talaga, nakaramdam ako ng lamig.
Kung sakaling magtagpo kami ng tatlo sa tiger na ito, hindi kami makakalabas ng buhay. Para sa ating kaligtasan, wala nang ibang magagawa si nanay kundi dalhin tayo sa malalim na kagubatan na hindi natin kilala. Dahil sa banta ng hindi kilalang tigre, pinilit ni nanay na magpatuloy tayo, hindi tumigil. At syempre, sa oras na pinaka natatakot ka, ang bagay na kinatatakutan mo ang nag-aanunsyo ng sarili nito. Isang sigaw ang umalingaw sa mga puno. Hindi nagatubili si inay. Puno ng matinding pressure ang bumalat sa kanyang puso. Sigurado siyang may nasa likuran namin at may napakakatutuhanang posibilidad. Ito ang parehong lalaking hindi pa namin nakita ng harapan. Ang tanging magagawa na lang namin ngayon ay magpalayo-layo pa sa kanya hanggat maaari. Tumakbo kaming tatlo, walang tigil, ng 2 oras hanggang sa makalabas kami sa makapal na damuhan at makapasok sa bukas na lupa. Una ang unang kumilos. Tumakbo siya ng 2 o 3 metro at inilagay ang sarili sa pagitan namin at ng anumang nasa unahan, naglabas ng malakas na sigaw ng babala na puno ng pangingilabot. 200 hanggang 300 metro ang layo, isang malakas at mabigat na tigre na lalaki ang nakapaghintay na. Sa laki at balahibo niya, kamakailan lang siya nakarating sa pagtanda pero nasa kanyang pinakatuktok na anyo, higit sa 270 kilo. Mas malaki si inay kaysa sa karamihan ng mga babae at tigre, pero laban sa isang lalaking ganito kalaki, wala talaga siyang magagawa para maprotektahan kaming dalawa. Kailangan niyang kumilos. Naglabas si inay ng isang subok na pag-ungol, umaasang mapaalis siya, ngunit hindi kumibo ang lalaking tigre. Lumakad siya papunta sa kanya ng may halos gentlemanly na kalmado, isang hakbang na hindi nagmamadali. Parang gusto muna niyang makipag-usap. Nagharap ang 2 adulto sa isang matinding pagtutunggali. Umabot sa sukdulan ng tensyon. Ako'y yumuko sa damo, pinapanood ang bawat galaw, sinusubukang mag-isip ng paraan para makalayo. Pagkatapos, sa isang iglap, umatake siya sa kanya. Hindi siya umatras. Muling bumawi siya pabalik sa kanya. Sandali lang tumagal ang laban. Nahanap niya ang pagkakataon at ang kanyang malakas na lakas ay nagpaliko kay inay sa isang iglap. Malakas siyang bumagsak sa lupa. Kung magpapakita pa siya ng isang galaw, babasagin ng matutulis na pangil niya ang kanyang leeg. Sa pagbabalak kung kunin si Bunso at tumakbo ng mabilis, isang sigaw ang sumabog mula sa mga puno sa paligid, nagngangalit sa galit. Isa pang lalaki. Ngunit para kay inay na nakahandusay sa lupa, iyon ang lahat. Sa isang malakas na pagbagsak sa gubat, isang dambuhalang Amur tiger ang sumulpot. Nagmumula siya ng matinding, marahas na dominasyon. Mas malaki, mas matindi, at mas nakaakit siya kaysa sa lalaking nakapagpatumba kay mama. Buong handerang pumatay ang lumalabas sa kanya. Ito si Dad. Nasa labas na ng galit si tatay. Paano niya papayagang may makasakit sa kanyang pamilya? Sa susunod na sandali, nagbago ang anyo ng mata ni tatay, ang kanyang malaking katawan ay nag-uunat ng lakas. Pagkatapos ay sumugod siya sa kalabang tigre na parang kidlat, pinapanood ang 2 pinakamataas na mandaragit na magbuno. Naintindihan ko sa kauna-unahang pagkakataon kung gaano kalakas at nakakatakot ang isang ganap na lalaking Amur tiger. Ang laban ay nagpalitan ng mga suntok, parehong panig ay nakasagasa. Ngunit unti-unti, ang timbang at karanasan ni tatay ang nagsimula ng pabor sa kanya. Hinawi ni tatay ang isang mata ng kalaban. Pagkatapos, sa oras na magbabalik na ang laban, biglang umiikot ang kalaban na tigre, umatake sa akin at kay mama, at pinukul ako ng isang paa, dahilan upang ako ay mapalipad. Pagkatapos ay tumakbo siya palayo, pakiramdam ko ay parang hati-hati ang buong katawan ko. Wala ni isang tao ang inaasahang tatakbo siya. Pumunta si tatay sa akin, mabigat ang hakbang, nakatingin sa akin, at sandali lang ay may kumikislap na lamang sa kanyang mukha, kasabay ng isang bagay na parang pagsisisi. Sana natapos niya ng maayos ang duwag na yon, hindi sana napasok ang mga anak niya sa gitna. Ang laban ay nagkakahalaga sa kanya ng 2, pero wala namang malubha. Ilang araw ng pahinga at gagaling na siya. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas bago ako nakabalik sa sarili ko, pero niyayakap ako ng init sa bawat bahagi ng katawan ko, at nakikita ko nang nagsasara ang mga sugat ko sa harap ko. Ngunit mas grabe ang kalagayan ni inay. Para sa isang hayop na may ganitong kaalalang sugat, iilan na lang ang magagawa kundi maghintay at umasa. Tila ba naramdam ni nanay na malapit na ang kanyang katapusan. Sinubukan kong ipakalat ang aking mahiwagang enerhiya at ibahagi ito sa kanya, ngunit sobra itong sa aking kontrol. Tumingin ako at sinilip ang paligid na kagubatan. Isang naisip ang pumasok sa aking isipan. Maaaring may mga halamang gamot dito sa kagubatan na ito. Sa huli, karamihan sa mga lunas na epektibo sa tao ay pwedeng gumana rin sa mga hayop. Maagang tag-init na, ang pinakamahusay na panahon ng pagtubo, ng lahat ng uri ng halamang gamot ay nagsisimula at namumunga. Kung makakakita ako dito ng mga ganap ng ginseng na ligaw, baka ito na ang solusyon. Lupain ni tatay ay puno ng buhay, mga halaman at hayop. Hindi nagtagal, nakakita ako ng 2 maliit na ugat ng ginseng. Sa tulong ng ginseng, gumanda ang kalagayan ni mama, kaya't si papa na ang nagdala sa akin at sa maliit na kapatid ko sa mga panghuhuli. Matapos ang 2 linggong pagsasanay sa ilalim niya, hindi lang ako naging mas malakas at matibay ang katawan. Ang aking bilis at pangamoy ay naging napakatindi. Ngayon, kaya ko nang amuyin ng anumang amoy sa loob ng 30 kilometro. Sa wakas, dumating ang araw ng aking unang mag-isa na pangangaso. Sunod sa itinuro ni tatay, naglakad ako upang hanapin ang perpektong lugar ng panghuhuli. 10 kilometro mula sa pugad, nakakita ako ng bahagyang pataas na burol. Malawak ang tanawin, perpekto para sundan ang galaw ng biktima, at matayog at makapal ang damo upang maitago ako.
Humiga ako at naghintay. Dumating ang mga maliliit na hayop sa ilog ng tuloy-tuloy at pagkatapos ay dumating ang isang grupo ng higit sa 100 baboy ramo, kaya't nagpasya na ako. Mabilis magparami ang mga wild boar at habang ang mga matatanda ay maaaring maging tunay na banta, ang mga mas maliit ay mabilis ngunit kayang kontrolin. May 3 matatanda sa grupong ito. Ang una kong hakbang ay ilayo sila sa iba. Sa sandaling bumaba ang grupo at humarap para uminom, bigla akong sumulpot mula sa damo. Ang mga matatanda ang pinakamabilis kumilos habang ang mga mas bata ay naniga sa aking sigaw bago tumakbo pagkatapos ng mga matatanda. Naisip ko na ang kanilang mga daan palabas sa buhay. Lumabas ako sa damo at agad na tinutukan ng mga nagkakagulong sanggol na baboy. Isa sa kanila ang nagtangkang biglang bumalik para lokohin ako pero nakapanood na ako ng maraming dokumentaryo tungkol sa kalikasan noon sa nakaraang buhay ko para makita ang ganitong klase ng panlilinlang. Sa sandaling tumalbog ito, bumaba ako ng mabilis at tumakbo diretso ang baboy sa aking mga panga. Agad na kumalat ang lasa ng dugo sa aking bibig. Itinapon ko ang walang buhay na katawan sa gilid at tinutukan ng susunod. Ilang takbo pa at magiging kahanga-hanga ang nakalap ko. Sa init ng habulan, nararamdaman ko ang pagbabago sa aking mga kalamnan at buto, tumitibay, pumipino, at ang bilis ko ay tumataas sa bawat hakbang. Ngayon, mas mabilis na ang aking reflex kaysa sa kahit anong hayop sa paligid ko. Lahat ng ito ay halos tiyak na nagmumula sa misteryosong enerhiyang nasa loob ko. Kung magpapatuloy akong i-push ang misteryosong enerhiyang ito upang palakasin ang aking katawan, ang lakas at bilis na mararating ko ay lampas sa aking imahinasyon. Habang pauwi na ako na may baboy sa panga, isang hindi pamilyar na amoy ang bumungad sa akin mula sa damo sa unahan at hindi isa lang. Isang pangkat na mga kulay abo na lobo ang sumulpot. Mas maliit ang alpha kaysa sa akin pero malaking grupo sila at may mga batang lobo pa. Anong ginagawa ng mga gray wolf sa teritoryo ng mga tigre? Nagtataka, ngunit hindi nakakabahala. Itinukod ng alpha ang ulo niya at umungal ng babala sa langit. Wala akong interes na makipag-ugnayan sa mga lobo na ito, pero teritoryo ito ni tatay at bigla lang pumasok ang buong pangkat na ito nang hindi inaanyayahan. Bilang nakababatang tagapagmana ng teritoryong ito, tungkulin kong turuan ang mga lumalabag na ito ng leksyon para sa kanya. Sumigaw ako ng malakas at buong dibdib diretso sa pangkat. Napaatraso ang alpha sa tunog, sumiklab ang instinct, ngunit tiningnan niya ako ng mabuti at nakita na bata pa ako at napansin niya ang knock-in ko sa bibig ko. Nawala ang takot sa kanyang mga mata, ibinuka niya ang mga pangil at nagmukhang handang umatake at makipaglaban hanggang kamatayan. Hindi rin ako magpapatalo, ay binaba ko ang mga biktima ko, pinatong sa ilalim ng isang paa at nagsimulang kumain ng dahan-dahan at maingat, nakatitig sa kanila ng buong galit. 2 maliit na baboy, kaya ko silang lunukin ng buo sa isang kagat pero pinili kong magtagal, hinihiwa-hiwalay sila isa-isa sa harap ng buong pangkat. Pinakamataas na provokasyon, mukhang naguluhan ng alpha. Kung hindi siya kikilos ngayon, magsisimula ng magduda ang natitirang bahagi ng pangkat sa kanya. Binigyan niya ng utos. Hindi nagatubili ang pangkat, ilang babae ang nagpasando sa mga batang hayop habang ang natira ay nagsi-spread out, bumubuo ng isang bilog sa paligid ko. Isang laban sa pagitan ng tigre at mga lobo ang nakatakdang magsimula. Nakatingin ang mga mata ko sa alpha at sumugod ako. Malinaw na hindi inaasahan ng grupo na ako ang unang kikilos. Nang maproseso nila kung ano ang nangyayari, nasa ere na ang alpha. Pinasok ng natitirang bahagi ng pangkat mula sa likod, kumagat sa aking likuran, at sa ilang saglit ay knock-in ko na ang ilang kagat. May isang primal na bagay ang bumangon sa loob ko. Hinawakan ko ang pinakamalapit na lobo at pinilit kong iputok ang aking mga ngipin sa kanyang lalamunan. May isang bitak at tuluyang nabasag ang leeg nito. Isang puwersa ng walang sawang lakas ang sumabog sa loob ko at ang aking mga atake ay tumaas sa isang bagong antas. Nabigo ang pangkat. Hindi pa nila nakita ang isang cub na lumaban ng ganito. Nagkanya-kanya sila at tumakas. Bumalik ako sa pugad at ibinaba ang bangkay ng lobo sa pinto, humalakhak ng malakas at kontento habang ikinukwento kay nanay at tatay ang lahat ng nangyari. Narinig ni tatay ang sinabi ko, pagkatapos ay tumalon siya sa kanyang mga paa at nawala agad. Bilang pinuno ng teritoryong ito, hindi niya papayagan ng ibang mga mandaragit na sumalakay sa kanyang lupa o manghawa sa kanyang mga cubs. Nang panoorin ko siyang umalis, nakaramdam ako ng isang mainit at bihirang pakiramdam, ang pakiramdam na ako'y napoprotektahan. Hindi maintindihan ni Bunso ito. Pareho kaming edad, pareho kaming magulang, kaya bakit ako ang nauna? Isang malalim na pakiramdam ng pagkatalo ang bumalot sa kanya. Mga isang oras ang lumipas, bumalik si tatay, bitbit ang bangkay ng alpha sa kanyang panga kasama ang ilang iba pa. Komportable at ligtas ang buhay kapag nandito si tatay, pero hindi ito magtatagal. Ang mga Amur Tigers ay mga nag-iisang mga ngaso, mga hari na walang korte. Kahit si nanay, na nag-aalaga sa amin ngayon, ay walang his-istasyon na palalayasin kami mula sa kanyang teritoryo pagdating ng tamang edad. Habang lumalalim ang gabi at parehong natutulog sina nanay at tatay, tahimik akong umalis sa pugad. Saglit lang, sumunod na si Bunso na may pag-iingat. Naglakad-lakad kami hanggang sa marating namin ang isang bukas na bahagi ng damuhan at doon isang kakaibang sigaw ang pumukaw sa katahimikan. Sa unahan, isang lynx ang nangangaso sa isang snowshoe hare. Walang karapatang naroon ng lynx sa teritoryo ng tigre. Ganoon din ang mga kulay abo na lobo, ngunit nandito sila na dumating ng magkahiwalay na mga araw. May mali siguro sa kagubatan sa paligid. Panahon nang ipaalam kay tatay na kailangan niyang magbantay. Sa bahay, niyamoy ni tatay ang lynx na dinala ko pabalik na wala ang kanyang catamaran sa isang iglap. Galit na galit siya.
Bawat pulgada niya ay nagbago, matatag, dominado, at siya ay nagsimula ng magpatrolya sa kanyang teritoryo nang walang isang segundo pang nasayang. Inisip ko ito sandali, pagkatapos ay sumunod. Kahit ang bunso, napagod na, pilit na nilalakad ang sarili at nagpersige. Malawak ang teritoryo ni tatay. Ang buong pagbabantay ay aabuti ng hindi bababa sa 10 araw, siguro 2 linggo. Nakikita siyang gumagalaw sa kagubatan, hindi nagmamadali, ganap na komportable. Sa wakas naintindihan ko kung ano ang hitsura ng tunay na dominasyon. Pininturahan ni tatay ang isang makapal na puno upang markahan ang kanyang teritoryo. Isang malinaw na paalala sa sinumang nanghihimasok, may-ari ang lupain na ito. Sinundan namin ang hangganan hanggang hapon at kahit si tatay ay nagsimula ng mapagod. Kakaunti lang kaming nakaupo sa isang lilim para magpahinga ng isang matalim na sigaw ang umalingaw sa unahan. Nakatingin ang mga mata ni tatay sa malayo, may naramdaman siyang kakaiba. Tumayo siya. Pagkatapos ay lumitaw ang isang leopard na may mga butik-butik na marka. 6 na mata ng tiger ang nakatutok sa isang leopard. Malinaw na nagpanik ang leopardo, umiikot at naglabas ng maikling sigaw ng alarma. Nakakahingal ang tensyon. Hindi palaging mag-isa ang mga leopardo. Tiyak na, 5 pang iba ang lumitaw sa unahan namin. Akala nila sapat na ang bilang nila para mapaisip si tatay ng 2 beses. Sobrang hindi nila naisip ang tapang ni tatay na ipagtanggol ang kanyang teritoryo at nagkamali sila ng isang malaking pagkakamali. Huwag kailanman magpasimula ng gulo sa isang ama habang nakabantay ang kanyang mga anak kahit pa para lang sa kanyang imahe sa aming paningin. Itatakwil ni tatay na umatras. Isang sigaw ang dumaan ng diretso sa 5 leopardo. Hindi agad sumugod si tatay dahil mahina siya sa maliit na kapatid ko at sa akin. Parang naramdaman ng mga leopardo iyon at unti-unting bumalik ang kanilang kumpiyansa. Ngayon naiintindihan ko na ang kasabihang ang mga bata at walang muwang ay walang takot. Ang pagpipigil ni tatay ay nagpalagay sa mga leopardo na hindi gaanong nakakatakot ang mga tigre kaysa sa kanilang mga magulang na nagbabala. Naiintindihan ko ng malinaw ang sitwasyon. Kayang harapin ni Dad ang 5 ito nang hindi napapagod. Hinaharang lang niya ang sarili dahil sa akin. Tumango ako ng matatag at matapang pagkatapos ay niyayakap ang maliit na kapatid sa likod ko. Nabahala ang 5 leopardo. Hindi nila inaasahan na magpapakita ng ganyang tapang ang isang kabataan. Naintindihan ni tatay. At sa sumunod na sandali, kumilos siya na parang hangin at nasa harap na niya ang 5 leopardo. Diretsyong pumunta siya sa pinakamalapit ng walang pag-aatubili. Ang pressure na lumalabas sa kanya nang pumasok siya sa buong laban na mode. Kahit ako, isang tigre, naramdaman ko ang paninigas ng puso ko. Nagulat ng husto ang 5 leopardo nang dumaan siya sa kanila. Sa isang sagupaan, pinalipad ni tatay ang isang leopardo at sinunggaban ng malalim sa likurang binti ng isa pa. Sapat na ang nakita ng iba. Nagsigawan sila sa isa't isa at tumakbo, huminto si tatay, saka pinakawalan sila. Hindi siya nagsunod. Unang lumapit siya sa akin, niyayakap ang mukha niya sa balahibo ko, pagkatapos ay humarap at hinalikan ang maliit na kapatid sa noo. Malinaw na ipinagmamalaki niya ako, ang anak na tigre ay hindi mahina. Ang aking katapangan ang nagpasaya sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay kinuha niya ang bangkay ng isang leopardo sa kanyang panga at tumakbo papunta sa dulo ng kanyang teritoryo, minarkahan ito gamit ang kanyang amoy habang naglalakad. Ang pinakamabisang babala na maaari niyang iparating sa sinumang nagbabalak tumawid sa linya. Mga 10 minuto ang lumipas, bumalik si tatay na may dalang ilang ulo na nakasabit sa kanyang panga. Sunod na pinutol ng maayos ang mga nakuhang paborito. Pumili si tatay ng isang mataba para sa sarili niya at dinala ko ang nakababatang kapatid sa isang mas maliit na mus na malapit sa liwanag ng paglubog ng araw. Ang mahahabang anino ng 3 tigre ay humahaba sa lupa na parabang nagbabadya sa pag-angat ng isang makapangyarihang kabataang dinastiya ng Amor Tigre. Ang pakikipagsapalaran namin ngayon sa 5 batang leopardo ay nagpatunay sa batas ng kalikasan, ang malakas ang nangingibabaw at ang mahina ay naging biktima. Kailangan kong maging mas malakas agad. Isang gabi pa ang lumipas. Inihatid ni tatay ang maliit na kapatid at ako upang ipagpatuloy ang pagbabantay. Hindi gaanong nawasak ang mga marka ng hangganan sa daan. Pero kahit ganoon, nang binilang ko ng paunti-unti, nakakita ko ng mahigit 20 lugar sa paligid na may bakas ng pagpasok. Nakabahala ang bilang na iyon sa akin. Kailangan may nangyaring mali sa mga kalapit na teritoryo, kaya napilitan ang mga hayop na naninirahan doon na tumakas at pumunta sa bagong lupain. Sa kaunting layo pa, paikat ang daan patungo sa pugad ni tatay. Pagkatapos ng ilang araw lang na paglisan, nakaramdam ako ng isang hindi inaasahang bagay. Ang hatak ng tahanan. Sa den, inihagis ni tatay ang isang sika na nilambat niya sa daan sa harap ni nanay at may bahagyang pagpapakita ng pagnanais na mapasaya ko, naintindihan ko na ngayon na kumpirmado ni tatay na ligtas ang kanyang teritoryo. Babalik kami ni mama sa sarili niyang teritoryo, pero hindi lang si mama ang umaasa sa pagkain namin, lalo na't wala si dad. Magiging isang hamon ang manatiling busog lang. Panahon ng paigtingin ko ang aking kakayahan sa panghuhuli mag-isa. Sa nakaraang buhay ko, mahilig akong mangingisda. Alam ko nang mas mahusay kaysa kanino man ang halaga ng magandang estratehiya sa panghuhuli. Ang mga baboy ramo ang pinakamaraming biktima sa teritoryong ito.
At para sa isang hayop na sagana, mataba, at hindi naman masyadong matalino, ang pagbibinta ang pinakamadali at pinakamabisang paraan. Ako'y nagukay ng 20 hanggang 30 libra ng mga ugat at tuber at inipon sa isang napiling puok panghuhuli, pagkatapos ay nanatili sa ilalim ng mga sanga at naghintay na pumunta ang baboy sa akin, tao sa nakaraang buhay, tigre sa kasalukuyan, ngunit ang karunungan ay nananatili. Ito ang dahilan kung bakit tunay na kinatatakutan ng isang Amur tiger. Di nagtagal, lumitaw ang isang grupo ng mga baboy ramo, pinangunahan ng isang dominadong lalaking baboy na maingat na dumaikit sa bait. Hindi sila nag-aksaya ng panahon. Agad silang nagsimulang umungol at kumain ng todo. Pagkatapos malok ang target, mabilis at mababa akong nag-arc-aila sa tiyan. Nang tama na ang distansya, bigla akong sumabog mula sa takbuhan. Hindi ko pinapansin ng mga matatanda at tinutukan ng isang mas batang baboy na mga 50 o 60 libra ang timbang. May nararamdaman ako na hindi ko ito kayang takbuhan ng diretso, kaya nagsimula na akong gumamit ng mga palihim na hakbang. Halos mapahiya ako sa unang peke, halos mawala na ako ng balanse. Nang may tama ko at muling bumilis, nakalayo na ang baboy sa akin gamit ang likas na instinct ng Amur tiger. Sa puntong ito, susuko ka na lang at bibitaw. Pero ang misteryosong enerhiya sa loob ko ay hindi alintana ang pagtitiis. Hindi ako napagod, sumabog ang bilis at sigaw. Muling tumakbo ako pagkatapos nito, hinabol ko ang baboy ramo ng ilang kilometro bago ito tuluyang mapatay. Pagbalik ko sa lungga, tulog na si tatay, nanay, at bunso. Kinabukasan, iniwan kami ni nanay habang nanatili si tatay sa pugad. Walang problem. Para sa kanya, ito ay isang maliit na kabanata lamang sa isang mahabang buhay. Pero nang pumasok na kami muli sa teritoryo ni nanay, may mali. Isang bakas ng magulong mga yapak mula sa ibang tigre na sumusunod sa isang babaeng may 3 cubs. Nanlakad si inay sa kagubatan ng dahan-dahan at may pagtutok, nag-iindi ng isang sigaw pagkatapos ng iba pa. Tila siya'y lubhang mapanganib, nakatutok lamang ang mga mata sa mananakop, walang ibang nakikita. Parehong ina sila na may mga anak na cubs. Pero walang pakialam si nanay sa awa. Mga 10 kilometro mula sa aming lungga, nakatagpo kami ng mas maraming bakas ng nananakop na tigress at ng bangkay ng isang adult na kabayo. Galit na galit si inay. Para kang isang estrangherong pumasok sa bahay mo, sinira ang lahat at nag-iwan ng isang bonte ng nabubulok na basura. Patuloy siyang gumalaw, naglalabas ng galit na sigaw-sigaw, parang isang marangal na babae na sa wakas ay nagsawa na at inilalabas ang lahat sa kalye. Paulit-ulit, habang lumalalim ang dilim, tahimik si nanay at umakyat sa mas mataas na lugar, nakabantay sa paligid na kagubatan ng tahimik. Nakinig ang mga tainga ni nanay sa bawat tunog sa gubat, ang kaluskos ng mga hayop na nagtatakbuhan sa dilim. Nakatuon ang kanyang tingin sa isang direksyon at nagtungo siya roon. Pagkatapos ay naabutan ko ito. Isang mahina, malayong tawag ng tigre, nasa 200 hanggang 300 metro ang layo. Sa anino ng mga puno, nakatitig ng diretso sa amin ang isang kapansin-pansing payat na tigress. Nagkatinginan ng 2 babae. Sumugod si inay sa serye ng mga sigaw at tumugon ng malakas ang tigress na nanlaban, ayaw magpatinag. Kapag nagkita ang 2 tigre, wala nang sasabihin pa. Kailangan mo lang makipaglaban. Halos parang 2 pusa sa bahay na nag-aaway, bawat isa ay kumakagat at kumakaskas sa isa't isa, nagbubungguan at nagbubunutan sa lupa. Walang ganap na paligsahan ng 2 lalaking naglalaban hanggang kamatayan, pero kasing dugo, kasing brutal. Sa hindi nagtagal, parehong dugo na si nanay at ang mananakop pero malinaw na nalalayo na ang mananakop. Sadyang hindi siya kasing laki at kasing lakas kahit na ginamit niya ang lahat, tapos na ang laban. Pinabagsak niya ito sa lupa gamit ang isang mabigat na paa at mahigpit na nakasara ang panga, pinapanood ang kanilang ina na bumaba. 3 maliit na cub na nagtago ay biglang sumulpot mula sa likuran, tumakbo papunta sa tabi ng kanilang ina, ang kanilang maliliit na sigaw ay mataas at nanginginig, bawat isa ay nagsusumikap na magmukhang matapang, umaasang mapatakot si inay na umatras. Marahil ay dahil sa nakikita ang mga desperadong cubs na iyon. Huminto si inay, hindi niya natapos. Lahat ng buhay ay may damdamin, at ang ina mismo, bilang isang ina, naramdaman din ito. Pagkatapos ng ilang sandali, nakahanap ang natalong tigress ng sapat na lakas upang itulak ang sarili pataas sa nanginginig ng mga binti. Nang makita siyang tumayo ni nanay, inakala niyang hindi pa tapos ang laban, na ito na ang huling desperadong pagsugod, at ang lamang sa kanyang mga mata ay bumalik sa matalim na parang balisong, handang tumama muli. Ngunit tila alam nang nakapasok kung ano ang magiging kapalit ng pagtutol niya. Sa tingin ni nanay, bumaba siya sa lupa, isang ganap na pagsuko. Bumaba ang itsura ni nanay. Kung ang iba ay nagsuko ng kanyang dangal bilang isang mandaragit, papatawarin ni nanay siya at ang kanyang mga anak, pero ang pagtulak sa kanila palabas ng kanyang teritoryo, hindi iyon mapag-uusapan. Matapos nilang makita mismo na tumawid sila palabas ng kanyang teritoryo, sa wakas ay nakahinga si nanay ng maluwag. Ngunit ang mga pangyayari ngayong araw ay nag-iwan ng matinding pag-iingat sa kanyang puso. Kung ang tigre na ito na pumasok sa kanyang teritoryo, kung hindi niya nawala ang teritoryo niya sa isang laban sa ibang tigre, malamang na nagkaroon ng aksidente ang lalaking nagbabantay sa kanya, kaya naiwan ang kanyang mga cubs nang walang tagapag-alaga. Mag-isa na pagpapalaki ng 3 supling ay halos imposibleng mangyari. Kahit pa sa awa ni nanay ngayon, malamang hindi ito tatagal ng higit sa ilang araw. Araw-araw akong sumusunod kay nanay sa kanyang mga lakad, naghihintay na magbalik siya ng karne para mapuno ang aming tiyan.
Kung makakalampas ako sa darating na taglamig, sa susunod na taon magiging tunay na tigre na ako sa lahat ng kahulugan. Tuwing gabi, lumalabas ako mag-isa upang mag-ensayo ng lihim, sinusundan ang parehong routine na ginawa ko noong nakaraan, mga takip-silim na takbo at maagang pagbibisikleta. Bukod pa rito, nagsasanay ako sa pag-akyat ng mga puno, pinapalakas ang lakas at explosiveness sa lahat ng apat na paa. Tuwing makakatagpo ako ng wild ginseng sa daan, kusa akong kinukuha ng walang pag-aatubili. At syempre, madalas kong dinadala si Bunso kasama ko. Sa panahong ito, malapit sa hangganan ng teritoryo ni nanay, dahan-dahang pumasok sa paningin ng isang makapangyarihang anyo ng tigre. Si Daddy yun. Lumampas siya sa kanyang hangganan at pumasok sa teritoryo ni nanay para tingnan kaming dalawa ni Bunso. Habang niyayakap ni tatay ang mukha ko bilang pagbati, napansin ko ang isang bagong peklat sa kanyang dibdib at mga tadyang, malinaw na iniwan ng mga kuko ng ibang lalaki. Pagkatapos, sinabi ni tatay kung ano ang nangyari. Ang tigre na nagmamay-ari ng teritoryo sa hangganan ng kay dad ay pinatay ng isang kalabang adult male na Amur tiger, na pagkatapos ay inangkin ang teritoryong iyon para sa sarili niya. Iyon ang dahilan kung bakit nagmadaling pumasok ang mga hayop na nakita nating nagsisiksikan sa lugar noon. Sa palagay ko, ang tigress na pumasok sa teritoryo ni nanay ay malamang na nawala ang kanyang kabiyak at tirahan sa kaguluhan, kaya siya napadpad sa teritoryo ni nanay, naghahanap ng pagkain. Malinaw na nakipag-ugnayan na si tatay sa bagong tiger na ito minsan na. At nang makaramdam siya na kayanan niyang gumalaw, diretso siyang pumunta sa amin, halatang nag-aalala na baka sumunod sa amin ang bagong lalaking tigre, dahil kahit gaano kakayaling si mama, hindi siya kayang makipagsabayan sa isang ganap na lalaking tigre ng Amur. Inakay kami ni dad sa isang patrol sa teritoryo ni mama. Sa daan, marami siyang sinabi kay nanay, tulad ng kung sakaling wala siya, at kung sakaling makasalubong niya ang bagong tiger na iyon, dapat siyang tumakbo, walang pag-aatubili sa hangganan ng teritoryo ni nanay. Iningat niya ang paligid ng maingat, walang senyales ng kalaban. Ngunit pagkatapos tumawid sa isang paanan ng burol, isang nakakabahala ang lumitaw, isang halos nabubulok na kulang Amur tigre na cub, malamang isa sa tatlo na sumalakay kasama ang natalong tigre, kahit ang Amur tigre na pinakamataas sa mundong ito ay may mga sandaling walang magawa at mahina. Sa isang piraso ng cub na patay na, malamang na nauubusan na ng oras ang natitirang tigre at ang kanyang mga natitirang cubs habang tinutuloy ni tatay ang paghahanap sa paligid ng katawan ng cub. Pagkatapos, 2 kilometro ang layo sa pamamagitan ng mga puno, isang makapangyarihang nilalang ang lumitaw at nagtama ang tingin kay tatay. Agad na sumigaw si tatay ng isang malakas na sigaw patungo sa distansya, matalim, malinaw, isang babala. Ang kalaban na tigre ay may mahabang peklat sa mukha mula sa noo hanggang sa ilong. Ito ang tigre na nakipaglaban na si tatay, isang laban na nagtapos ng walang malinaw na panalo. Ang tigre na may peklat ay tiningnan ng aming pamilya ng walang ekspresyon, pagkatapos ay humarap at naglaho pabalik sa gubat na parang isang taong hindi uunahan, ngunit hindi rin papatulan ng walang sagot. Mas tahimik ang pag-uwi mula sa hangganan kaysa sa karaniwan, may bigat na nakabitin sa hangin. Marahil ay dahil sa presyon ng pagkakaroon ng ganitong mapanganib na kapitbahay, ngunit malalim ang pag-iisip ni tatay. Ang tigre na dati nang nakatira sa hangganang teritoryo ay isang matandang Amur na tigre na hindi kailanman naging mahilig makipag-away sa isang mas batang lalaki tulad ni tatay, ngunit ngayon ay may bagong may-ari ang teritoryo at ang banta sa panig ni nanay ay lumaki ng husto. Hindi makaisang solusyon si tatay na naisip. Hindi pa talaga nakatawid sa kanyang teritoryo ang may peklat na tigre, kaya walang dahilan para magsimula ng labanan. Pero habang papalapit na kami sa lungga pauwi, narinig ko ang isang malinaw na tunog, may gumagalaw sa damo sa malayo. Tumingin ako kina nanay at tatay sa unahan, ni isa sa kanila ay hindi napansin. Biglang pumasok sa isip ko ang isang ideya. Pakiramdam ko ay mas lalong naging malakas ako nitong mga nakaraang araw, kaya ito na ang pagkakataon ko para subukan iyon, at mas mainam na isama ko na rin si Bunso, malapit na naman kami sa pugad, hindi naman gaanong delikado dito. Sundan ng mahihinang tunog, dahan-dahan akong umusad kasama si maliit na kapatid. Nang malapit na ako, bigla akong umangat at tinangkang sumugod sa damuhan kung saan nanggagaling ang ingay. Naramdaman ko ang isang balahibo at medyo malaking bagay sa ilalim ko, napatingin ako, at napatigil, isang tigreng sanggol, mahina, balat at buto, isa sa mga batang pumasok kasama ang sumasalakay na tigre ilang araw lang ang nakalipas, kung paano ito nakabalik sa aming teritoryo, hindi ko alam, hindi masyadong iniisip ni little brother, para sa kanya ito ay isang mananakop, simpleng mananakop, gagawin niya ang gagawin ni mom. Kakainin ng leeg ng batang tigreng ito, pinigilan ko siya agad at nagsimulang bumuo ng isang napakaibang ideya sa aking isipan, hinayla ko si little brother pabalik hanggang sa tuluyan kaming mawala sa paningin ng batang tigreng iyon, ilang daang metro sa likod ng cub na nakatago sa isang kuweba na binubuo ng mga pira-pirasong bato, ay isang isa pang cub at nakahiga sa tabi nito ay walang dodang. Ang kanilang patay na ina.